We say, praise the Lord. Praise the Lord. So may God bless everyone in Jesus' mighty name. Please take your seats. So it's good to see everyone. And welcome back, Brother Larry. Thank you, Jesus, kay nakaabot ka di. Hambal sang scripture, kung ikaw nagapangita, ikaw makakita. Kung mag-pray ka si Ginoo, nga i-lead ka niya sa iya, mangita gid paagi ang Ginoo, na makalabot ka. So thank you Lord sa pag-keep sa aton safe. Ang sang Thursday lang, naglinog sa Venezuela. Kag double earthquake. Hindi siya aftershock. Kaya ang aftershock dapat mas less ang magnitude sang next. Halin siya sa 7.2. Ang next, after 60 seconds kuno, nagtaas pagid 7.5 magnitude. So, kasubo maglantaw sa mga videos about sa nalinugan. Kag kung maglantaw ko na, ginaskip-skip ko lang kay kasakit sa dughan. Kag kung maglantaw ka sa mga balita subong, ka-heartbreaking sa mga nagakalatabo sa kalibutan. Kag wala labot sa Venezuela, may araman sa iban pagid, like sa Japan, kag sa US, may araman mga linog. Kag daw sa San Oma lang to nga sa Mindanao, sa may Davao, naglinog. Man mas kusog pag ito gani, 7.8. Kaya kay mas damo itong mga buildings sa Venezuela, so mas damo sila casualties. So muna nga kinanglan tagid mga piyot sa Ginoo, no? Kay subong ang hambal ni Brother Robel kaginang kabuhi ta daw ka survival mode. Kung hindi ka maka-survive sa linog, may mga kwan pa, may mga baha, may aksidente, may sunog. Kag sa Europe may kwan man sila, heat wave. Tamaan man ka init sang panahon nila nga nagapanic buying na sila magbakal aircon kag mga fans. So muna ka lala sang kalibutan. Nga rin na kita sa big sa aton nga time. Dugangan pa sa mga balayra naton. Dugangan ba sa mga presyo nga nagataas, sang gas, mga balaklon tungod sa giyera. Kag wala labot ang mga nagakalatabo sa batasan sang tao pagid. Bisan diri lang sa aton nga pungsod Pilipinas. Nagapabata ang nagaubra sang malain, nagaubra sang indi amo. So ang natabo sa Tacloban City, school shooting. 3 ang napatay. Kag apat na. Kag may araman mga critical ara sa ICU. So wala na gid hadlok sa Dios ang mga tao, ang mga kabataan. Kag kung nabasahan niyo ang conversation nila sa ila chat bala tong sang duha ka shooter, daw makita ay lang sila kag mahampang, terohay. Ka hindi mo ma-imagine ang evil nga ara sa ila pinsan. Kag kung ato sa mismo sa natabuan, ka-traumatic. Biskan galantaw ka lang, mabatian mo ba lang linupok? Kakululbaan. Kaya ato ya, hindi to ya buang random lang bala. Ato ya may mga buod gito ya kag manglagas gito ya nga ang tuyo patsyon ka. Kag sa may kwan pagid sa General Trias sa may Cavite, may araman. Kita nyo to ang isa ka bata nga babae, grade 5 student, gulpi lang nagtindog kag pangbuno yang iya nga classmates gamit ang kitchen knife. So 7 ang iya na biktima. Wala man sila dayon nakahalin kay daw na-stun sila bala nga gulpi lang siya na muno. Kag sa San Carlos may araman sinilang man nga si Mana, grade 9 student, ginbuno sang isa ka grade 10. Kag nanligad man nga si Mana, diri man sa aton, diri lang sa Bacolod,
ang estudyante ginpatay niya ang iyang maestro. Ginpainom niya sang muriatic acid. Kanabuna mo pagid sa mga balita about violence nga naga-involve sang kabataan. Daw kada adlaw na lang may makabati ka sang balita nga kasubo, no? Kabugat sa Balatsagon. Nablang wala pa kita ka-move on kay Rene Baterbonia, kay Divine Adili, may isa naman. Sa una, sa amon nga tayo, may mga estudyante man nga mga pasaway. Pero ka laka lang gid sang mga instances bilang mamatay gid sang tao. Ang mga unod sang bag na mo sa una, mga tansan, mga damang, bagangan, subong yung bagangan, nagsulod na sa ulo sang bata. Mga bato, o kung ano man ang mga basura, ang iban, pag-abot nila sila balay, may mga bunot. Kaya ginbutang sang classmate niyang bunot sa ilang classroom. Amo na yung mga unod sa amon nga mga bag sa una, mga basura. Subong niya mga estudyante pa lang, ang unod sang bag nila, mga armas, mga kutsilyo, mga kitchen knife. Sa una, may alaman kami mga sulpot, mga tirador. Subong, wala na gid hadlok ang mga kabataan. Wala sila hadlok sa mga tigulang. Kung kisa tulukon, kapag lang daw ginpalusot, yan lang ka sa iya, wala sila hadlok sa una. Teacher mo ba, tigulang? Kulbaan ka na magsulod ka hindi ka magambal. Natapos ang klase, wala agad ka. Kanisa ka word sa baba mo, wala agad managwa kay kulbaan. Bisan sa parents mismo, wala na sila respeto, wala na sila hadlok. Do hindi na gani kabakol sa mga bata, ang mga parents, tungod sang child abuse, base ma-child abuse. Kagang bisan mga teachers, hindi man makadisiplina, kay magdisiplina, verbal lang. Kay base child abuse or bantay bata. Oo. So una dumduman ko pa ako buot ko pero ginaguripat kaya duwa ka dulunggan kay sailo sa akon blungkuan kay kung diin ako na makalabot. Kagahod basta bata gahod gid. Ti kung gahod ka sa una may gapang lista na mong stalking. Kagi na kami abdan sang teacher namon, gahod gid sa samutanan, pagwa niya kami sa initan. Kagbutangan pa na sang libro ang kamot kagang ulo mo kung hindi gani paludhon kamo sa asin. So muna ang mga disiplina sa amon, kagi pa ko haboy eraser kay gahod sang boys at the back. Subong hindi na gid sila ka ambot. Kung may nag-amo pa na sa inyo mga teachers, Brother Simon, ginaboy ka eraser ni mama, wala na. Very good sa mo, alam sa mat, no? Brother Simon. So, subong wala na gid hadlok ang mga kabataan, mga estudyante. Oh, hindi na uso ang rod of correction. Siling sa Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So, rod of correction. Ang ususubong niya, gina-baby ang bata, nga dako. Dako na baby gyapon, kundi nagbunjing. So, nga aayhan, amuning kakatabo sa mga kabataan naton subong. Nga daw kadamo nagit sa mga nagaubra sang malain. Siguro kay wala na sang GMRC nga subject. Sino din nakaabot ba sang GMRC? Anong meaning sang GMRC? Good manners and right conduct. Or may mga tao nga namata lang, wala kabalo sang ila responsibilidad. Wala nagadisiplina sa ila kabataan.
wala nagaguide or nagatudlo sang maayong nga batasan. So ang pagiging parents, dako ina nga responsibilidad. No, hindi ka kalaway nga nagpamata ka lang kag wala mo gin obra ang imong nga responsibilidad. Kaya ang iban nga tao ang maperwisyohan sang obra mo. Ano pagid? Ang lain-lain nga mga influences sa palibot naton contribute ina sa paglain sa mga kabataan naton subong. Mga barkada, mga bad influence, unresolved anger, depression, social media, naga-normalize ang hindi amo. Ang mga shooter, tubala sa Tacloban, ang isa doon nagkasuksok sang t-shirt nga ano to, KMFDM nga t-shirt. Kabalo ko mas ang meanings sa to? Halin na siya sa German phrase, may rock band na nga amo ng ngalan, pero ang meaning sa German, no pity for the majority. Wala kaluoy, no mercy. May araman ibang nagambal nga video games. Pero hindi mo man tanan mabasol sa video games. So hindi man siya proven, pero kung hindi kita magbantay, maka-apekto man, especially kung wala ka na ibang nga obra, video games, maka-contribute man. No, gaka-expose kidra sa simulated violence. Kag maka-trigger na nga makapaakig sa imo kung mga upod mo bala, team game ka mo ba? Tapos ang mga upod mo mga ate, kabalo kamo na nakabalo. Makapahambal sa imo sa mga masasamang mga words. No? So balantayan man. So kadamo sang factors nga nagakos sa tao, especially sa mga kabataan, nga maging violente, mag-ubra sang hindi amo. Pero kung lang tawon naton sa Bible, ang pinakaugat sini nga tanan, ambal ni Brother Robel kagina, is spiritual. Kay man kadamo sa mga kabataan nga nagtubo lang, nagdako lang, pero wala sila kakilala sa Diyos. Pwede man lang nakabati sila about sa church, kabalo sila nga may ang tao nagasimba dapat sa kadamo sang religion subong sa kalibutan, pero hindi nila kilala si Jesus. Kabalo lang sila nga may Diyos, kabalo sila nga dapat ang tao masimbagid, pero wala sila relasyon sa Diyos. Wala sila connection sa Diyos. So muna ang kakatabo kung ang tao layo sa Diyos or malipat sa Diyos, nagalain. So muna ang aton nga istoryahan subong aga, abrihan natin ang aton Bible sa Judges chapter 2 verse 6 verses 6 to 15. Judges chapter 2 verses 6 to 15. Gapamati ka mo mga bata? Opo. Mamati ka mo, may pamangkot ko karon sa inyo after sang word of God, ha? Okay, nakita nyo na. Let's all stand as we read the Word of God. So, verse 6. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gash. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them, which knew not God, or knew not the Lord.
nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth. And the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them. And he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. So let's all pray. Lord Jesus, we thank you for this wonderful day. Thank you for all your blessings and for keeping us safe, Jesus, sa imong protection sa amon kadadlaw and sa tanan nga grasya nga nag-abot sa amon nga kabuhi. And thank you, Lord, sa imong pulong sa sining aga. We pray, Lord, that you be with us. Updan mo ko, Lord, as I preach your word and open our hearts na maintindihan namon ang imong pulong. We ask this, Lord, in the mighty name of Jesus. Will everybody say, Amen? Amen. Will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Please take your seats. So the title of our message this morning is, When a Generation Forgets God. When a Generation Forgets God. Ano na nga generation, Subong? Mas latest pagit. Generation Beta. Alpha Beta. Ang Generation Beta, sila ni Sister Kia, Brother Eliel, from 2025, hindi, 2020, hindi na si Brother Eliel, 2025 to 2039. So, Alpha 2013 to 2024. Gen Z, sino Gen Z? 1997 to 2012. Gen Z. Gen Y, Millennials, 1981 to 1930. Sila na mga millennials. Ang mga millennials, ang mga Gen Z, hindi kami yung millennials, ha? Yung mga millennials, mga young people, bala abis ng ibang young people, millennials. So kami ang mga millennials. Ang Gen X, 1965 to 1980. Baby Boomers, 1946 to 1964. 62 years old to 80 years old. Mga boomers. So muna ang mga generations. Kag para mas maintindihan ito pagid, for example, ang grandparents naton, isa na siya ka generation. Ang parents naton, lain naman na nga generation. Kita, lain naman. Kag ang mga masunod sa aton, mga kabataan naton, kag mga apo naton, sunod naman na nga generation. So on and so forth. So lain-lain kita nga mga generations na belong. Kag kada generation, may ara na siya iya nga culture and values. May ara siya iya nga influences. For example, sa time sang aton mga lulo kag lula, wala na sila ya cellphone. Wala na sila internet, wala sang social media. Pero kung ang lula na ito nakalabot sa aton nga time, di maka-adapt sila. Ang lula ko, the only grandparent nga buhi pa, naga-Facebook, kaga-online, gabi na online pa siya. Pero sa ilang time, wala pa na ya, no? Subong ang mga kabataan, bata pa lang, ari kita subong sa time sang AI, social media. Bata pa lang, kabalo na mag-TikTok, gulpi lang da mapitik, no? Kay nagpitik ang sound sa iyang
nga iya pinsar, nagpitik man siya. Kay, amo na ang sa sistema na nila. So, lain-lain ang aton nga influences, lain-lain ang aton nga mga environments kung diin kita nagtubo. Lain-lain ang aton nga mga challenges. Therefore, lain-lain man ang aton paagi, paano naton lantawon ang kalibutan or ang pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kag hindi ta mahambal nga ang isa ka generation mas nami sa isa. Kay kada generation, may ara siya sang iya own strengths and weaknesses. Pero, ang kada generation, may ara kita tanan the same nga kinahanglan. Ano ina? Jesus. That is to know God and walk with Him. Mag-connect gid kita sa aton nga Diyos. Kaya kung malipat kita sa Diyos, bisan ano ta pa ka-successful, ina tanan wala sang pulos kung wala kita sa Diyos. Amen? Now, antes kita naglabot sa scripture nga ginbasa naton sa Judges chapter 2, ang katawhan sa Israel nakakilala gid sa Diyos. Nakita nila ang gahom sa Diyos kung paano sila ginpagwa sa Egypt after 430 years. So nakita nila paano sila luwason sang Diyos sa mga plagues. Ang pagtunga sang Diyos sang Red Sea. Kung paano sila ginprovidean sang Diyos sang mana sa ilang pagkaon kada adlaw for 40 years. Kag paano sila padaugon sang Diyos sa ilang mga away. So nakita gid sang ilang mga mata ang gahom sang Diyos. No, na-experience gid nila. Pero paglabot sa Judges 2 verse 10, sang napatay na si Joshua kag ang iya nga generation, ang iya nga generation amo na iyang naka-witness sang ginobra sang Dios. Pero sang lain nga generation ang nagbulos, ano ang natabo? Sa verse 10, and there arose another generation after them which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Ang sunod lang nga henerasyon, another generation after them, wala nakakilala sa Ginoo. So, paano natabo? Nga amo to ka grabe sang power nga ginpakita sa Diyos sa ila. Tapos gulpi lang ang next generation, wala sila kabalo sang ginobra sang Diyos. Kay wala sang may nagsugid sa ila. Wala sang may nagsugid sa next generation party sa Diyos. Dira sila nag-fail. And since nalipatan na nila ang Diyos, ano ginobra nila sa next nga verse 11? And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. So dito na sila nagpakasala. Dito na sila nagsugod worship sa mga Diyos-Diyos, sa mga idols. So amo ni ang matabo when a generation forgets God. When people forget about God. Nga kahapos sa iban ng mga tao magpakasala because they don't know God. Because they don't have God sa ilang kabuhi. So ano natabo sa katawhan sa Israel? Sa nag-worship na sila sa iban nga Diyos? So imagine, after sila gin-rescue sang Diyos sa Egypt, kagindala sila sa Promised Land, karon sa iban sila nga Diyos nagasimba. So nung natabo sila, nangakig ang Diyos sa ilang nga ginobra. Sa verse 14 to 15, and the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Whithersoever they went out,
the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. So ginalaw sang Diyos nga mapierde sila sang ila mga kaaway. Nadula ang proteksyon sang Diyos sa ila. Kag puros na lang problema ang ila gina-experience. Puros na lang kabudlayan sang kabuhi. Imbes nga blessing, puros problema. Tungod ginabandon nila ang Diyos. So, amo na ang matabo sa tao kung wala sang Diyos ang iyang kabuhi. Puro problema, bangga sa pader. Sige ka pangita solusyon, hindi mo makita because wala ka ginupdan sang Diyos. Ang blessing sang Diyos wala nagaupod sa imo. And worst, ang protection sang Diyos wala nagaupod sa imo. So muni ang pwede matabo sa aton. Kag ini warning ini sang Diyos sa aton man. Nga pwede gali nga ang generation nga nagasunod sa aton hindi makakilala sa Diyos. Pwede gali nga nag-aalagad kita subong sa Diyos, pero ang nagasunod sa aton wala sang relasyon sa Diyos. Kung hindi naton pag-ubrahon ang aton nga obra, kung hindi kita manugid sa ila, kung hindi kita magtudlo sa ila. Amen? Now, ma-fast forward kita hundreds of years later sa time sang mga kings. Sa Book of Judges, ang history sang Israel, liwat-liwat lang. It's just one big cycle. So, sa sugod, ma-obey sila sa Diyos, tapos maabot ang time nga mabugnaw naman sila, kang ma-disobey naman sila sa Diyos. Tapos disiplinahon naman sila sa Diyos, i-allow sang Diyos nga i-oppress sila sang ila kaaway. Tapos mahibi naman sila sa Diyos, ma-cry out naman sila mga bulig, kag i-deliver naman sila sa Diyos. Then after some time, mabalik naman sila, mahulog naman sila liwat sa pagpakasala. So liwat-liwat, hinulsol, pakasala, i-deliver sila sa Diyos, tapos mapakasala liwat sila. So muna ang natabo sa ila sa kung basahon natin sa Book of Judges. Pero hundreds of years later, sa time na nisang mga kings, o kabalo naman kita nga laban sa mga hari nga nag-reign sa Israel, mga malain nga mga hari. Na imbes si break nilang cycle nga muna, balik liwat-liwat, nagsigi sila pasaway. No, nagpadayon sila mismong nag-lead sa tao nga magpakasala. Karon makadto kita sa isa ka generation nga nagkalipat man sa Diyos. So ini sa time ni King Josiah. So sino nakakilala kay King Josiah? So before naghari si Josiah, ang iyang lolo nga si Manasseh, or sa English Manasseh. Check ko na Manasseh. Pero sa atin, Manasseh. So, ang iyang lolo was one of the wicked kings sa Judah. Tamaan ka malain nga hari. Nag-promote siya sang idolatry, witchcraft, kag false worship. So, muna si Lolo Manasseh. Ang sunod nga hari, ang tatay ni Josiah, nga si King Amon. Utruman kalain. Sundanay na sila. So sa ini nga time, ang katawhan sang Juda disconnected sa Diyos. Kay tungod ang ilang hari malaot. So wala na nila ginaistoryahan ang pulong sang Diyos, napabayaan na nila ang pulong sang Diyos kag ang temple. Now sang assassinate na si King Amon, ang tatay niya, nagbulos nga hari si Josiah. Kabalo ka mo pila pa lang edad ni Josiah sang naghari siya. 8 years old. Pila ka na, Brother Simon? Pila ka na? 7. Next year pa siya maging Pedro. Kay unang alam niya ni Simon, kung mapabaptize na siya maging Pedro na siya. So, 8 years old. Sino di 8 years old? Si James.
So si Josiah naging hari kaedad ni James. Kag ang iya nga gin-take over nga kingdom amo na puros makasasala, disconnected sa Diyos. 8 years old, ikaw ang malid sa isa ka nasyon nga spiritually corrupt. Pero siling sang Bible sa 2 Kings 22, and he did that which was right in the sight of the Lord. So kung pinsaron ta, ang iyang lolo, wicked, makasasala. Ang iya tatay, makasasala. Ang bilog nga nasyon, makasasala. Pero siya, he did which was right in the sight of the Lord. So, mga young people, no, sa aton tanan, hindi ta pwede marason nga kesyo ang tanan nagapakasala, mapakasala na malangta. No, hindi pwede nga hambalon ta nga everybody is doing it, ubrahon mo man. So, hindi tayo kinanglan magsunod sa kung ano ang normal sa kalibutan. Hindi tayo kinanglan magsunod sa kung ano ang uso, kung ano ang kung ina sala sa atubang sa Diyos. Amen? We can be different. You can be different. Kung wala sila yung kasunod sa pulong sa Diyos, then let's be different. Kag bisan young people ka pa, you can make a difference. You can make a big difference. Kaya ang Diyos, kung basahon natin sa Bible, permini siya nagagamit sa mga young people. Si David, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, si Timothy, and karon sa atong istorya, si Josiah. So bisan hubin ka pa, pwede ka gadya gamiton sang Diyos. No? If you do that which is right in the sight of the Lord. So ano ba lang ginobra ni Josiah? Which was right in the sight of the Lord. Sang 16 years old na siya, dito na siya nagsugod pangita sa Diyos. Ara sa 2 Chronicles 34:3. For in the 8th year of his reign, so 8th year, nagsugod siya hari, 8 years old plus 8 years ang iyang paghari, 16 years old siya. While he was yet young, he began to seek after the God of David, his father. And in the 12th year, so 8 plus 12, sang 20 years old si Josiah, he began to purge Judah and Jerusalem from the high places and the groves and the carved images and the molten images. Kung padayunon natin sa verse 4, and they break down the altars of Baalim in his presence and the images that were on high above them. He cut down and the groves and the carved images and the molten images he brake in pieces and made dust of them, and strewed it upon the graves of them that had sacrificed unto them. And he burnt the bones of the priests upon their altars, and cleansed Judah and Jerusalem. And so did he in the cities of Manasseh, and Ephraim, and Simeon, even unto Naphtali, with their mattocks round about. And when he had broken down the altars and the groves, and had beaten the graven images into powder, and cut down all the idols throughout all the land of Israel, he returned to Jerusalem. So muna gin pangubara niya, sang 20 years old pa lang si Josiah. Tamaan pa kahubin, young people. Ako nakasulod ko sa simbahan, 18 years old. So hindi kita makasiling bata pa, hindi pa na siya decided para sa Diyos. Because God can call you biskan bata ka pa. No, pwede ka magamit sang Ginoo, sang Diyos, bisan bata ka pa. So, sang 20 years old si Josiah, ginpangkakas niya ang tanan nga idols, ang tanan nga mga ribulto nga ila ginasimba,
ginpangguba niya ang tanan nga ginasimbahan nila sang ilang mga Diyos-Diyos. Gin-destroy ni Josiah. Kag sang 26 years old si King Josiah, isa sa mga husto nga ginobra niya pagid, ginpakayo niya ang temple. Kag samtang gina-repair sa mga tao ang temple, may nakita sila nga something valuable. Ano to ayhan? Ara sa 2 Kings 22 verse 8. And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. So nakita nila ang libro. Kung sa aton pangatayon, nakita nilang Bible. Nakita nilang libro kung diin nakasulat ang pulong sang Diyos, ang Word of God. So imagine sa kadugayon nga gineglect nila ang pulong sang Diyos, nalipatan na nila kag natago na lang sa temple ang libro sang pulong sang Diyos. Kag bag-o lang nila na sapwan, bag-o lang nila nakitaan. So, gindala nila karon kay King Josiah ang libro, kag ginbasa. So, basahon nato sa 2 Kings 22:10 to 13. And Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam, the son of Shaphan, and Akbor, the son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah, a servant of the king's, saying, Go ye, inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us. So sa nakita ni King Josiah ang pulong sang Diyos, grabe ang epekto siya. Grabe ang iko. Grabe ang iyang nabatsagan. Sang nabalaan niya kung ano na sila kalayo sa Diyos. Kung ano na sila ka-disobedient sa Diyos sa kalawig ng panahon. Duwa na ka-generation sang naglabay sa lulo niya kag sa kay tatay niya. No, kita niyo kung wala pulong sang Diyos ang tao, hindi mo mabalaan kung ano ang husto kag kung ano ang sala. So, amo na ka-importante sang pulong sang Diyos nga kung ari kita pamati gid kag insindihon nato. Karon sa nabalaan ni King Josiah nga ang Diyos akig sa ila kag may nagaulat sa ila nga judgment, gingisi ni Josiah ang iya nga panapton. No, nag-humble down siya sa tubang sang Diyos. Ano ang bal sang Josiah sa 2 Kings 22:19? Because thine heart was tender, humok kablatsagon, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. So tungod nag-feel ka sorry, nakita kong imong remorse, kag nabatian kong imo hibi. Sa 20, Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. And they brought the king word again. So ginassure siya sa Diyos nga samtang siya pa ang hari, samtang si Josiah pa ang hari, hindi mag-abot ang judgment sa Diyos sa ila.
Thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place. So, ginproteksyonan sa San Diyos. Ginpostpone sang Diyos ang iya nga judgment. All because may isa ka Josiah nga namati sa pulong sang Diyos. Sang nabatian niya ang pulong sang Diyos, nag-humble down siya dayon. Nag-submit siya dason. Wala na siya nag-justify, wala siya nagbais, wala na siya naghatag excuses. Nga, amo na gid kami ni alin sa una. Ang namatan ko, amo ni nga daan. No, alin pa kay lolo ko, alin pa kay tatay ko. Kumbaga, we were born this way. No? Nga makasasala. Amo nang uso nga slogan subong sa kalibutan. Born this way. Na kung ano ka, amo gid kami niya. There's nothing you can do about it. That's why ang Biblia naghambal nga we need to be born again. Kaya kita yang dapat mag-adjust sa pulong sang Diyos. Kita yang dapat magsunod sa pulong sang Diyos. No, hindi nga ang Diyos pa yung mag-humble down sa aton nga tubang kung ano ang gusto naton, siya pa yung ma-adjust. Kung amo nang hambal sa pulong sang Diyos, then we need to do it. We need to be born again. Kay kita tanan na tao, kita sa sala. Kaya kinanglan na natin hugasan. Kaya hindi amoy na ang gusto sang Diyos para sa aton. So kita yung kinanglan magsunod sa kung ano ang gusto sang Diyos. Kay siya yung Diyos, hindi kita. No, si Josiah gani nga siyang hari, nag-humble down. Ang tao, yung kisa grabe magpahari-hari. So, hindi manami. So, kung basahon nato ng istorya ni Josiah, kadamo kita sang matunaan, no? Nga bisan ikaw, isa kayang people, pwede kagin magamit sang Diyos sa iya buluhaton. Only if you do what is right in the sight of the Lord. So, hindi ka mo magpinsa nga bata pa ko, wala pa ko may mabulig sa church. Never underestimate yourself. Kay kamo ang pag-asa ng ating bayan. Kamo ang pag-asa ng Iglesia ni Cristo. INC. Kita ang Iglesia, church. So, nakasalalay sa inyo kamot ang future sang next generation. Kag bisan diri lang sa aton, kung magpabaya kita subong, ano na lang matabo sa next generation. Ano na lang matabo sa ilan ni Sister Kia, ni Brother Zane. So kinanglan obrahon naton ng aton nga responsibilidad subong. Ara sa aton makamot subong ang future sa TGS, the Good Shepherd. Ara sa aton faithfulness. Amo na nga importante gid katama nga mamati kita sa pulong sang Dios kag magsunod gid. Mag-attend sa aton nga services, mag-attend sa Sunday school, mag-attend sa afternoon class kay dira kita ginatudloan. Ag sa mga parents, amo man ang inyo nga mga responsibilidad ang magtudlo sa inyo mga kabataan. Magtubo sila nga may hadlok sa Diyos. Amen? Siling sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So kung bata pa sila ginatudloan na, when they are old, they will not depart from it. Kamo ni siguro ang natabo kay Josiah. Kag mayo lang kay si Josiah, pwede natin makonclude nga may nag-guide sa iya, bata pa siya. Kaysang 16 years old na siya, ginpangita niya ang Diyos. Oh? Amo na hindi natin underestimate ang aton nga obra sa mga kabataan, sa aton nga children's ministry. Kay wala kita kabalo, base may mga Josiah dari nga magtuhaw pila kadlaw. Amen? Si Brother James Bay, maging preacher sa Kamingawan. Si Brother Ken
maging MC diri sa simbahan. Si Yusef, ma-praising leader, kay permini siya kapamangkot, kadto na mo sa kamingawat, thank you Jesus na na. So dapat bata pa sila, tudloan ta na sila. No, hindi ta paghulton nga ang kalibutan pa magtudlo sa ila. Kaya ang kalibutan napuno sang kalainan, napuno sang sala. Hindi ta pag-ialaw nga ang next generation malipat sa Diyos. Kag ang aton nga obra hindi lang niya actually para sa next generation. Kay bisan sa aton nga generation kakakita ta ng effect sa mga tao nga nagkalipat sa Diyos. Sa mga tao nga wala Diyos ang ila kabuhi. So everyday mabatian naton sa news kung ano nakalain sang tao kag nagahubin ang mga nagaobra sa hindi amo. So amo ning responsibilidad ta, hindi lang sa next generation ang obra naton nga laboton tama ng aton nga generation subong. Mga tao nga nagapangabuhi lang ang mga wala Diyos. O imbes nga mamangkot kita, ano nang nagakalatabo subong sa kalibutan, pamangkoton ta kung ano ang pwede naton mahimo, nga malabot naton ang mga tao nga pwede pa naton malabot. Kay pwede gid kita maka-influence sa iban. Pareha sa pag-influence ni Josiah sa bilog nga nasyon. So isa lang siya kayang people but he made a difference. So we can also make a difference. Amen? Kadamo sa aton opportunities to make a difference. Sa mga classmates nyo, sa mga friends nyo, sa mga office mates ninyo, mga pamilya naton, mga parente, they all need Jesus Christ. So as we close this morning, kabay panahon na remind kita nga kinahanglan tagid ang Diyos sa aton nga kabuhi. May responsibilidad kita nga maglabot sa next generation pero hindi kita malipat nga kita dapat una laboton naton ang aton nga generation kag kita una maging faithful kita. Siguraduhon ta anay nga kita mismo nagasunod sa pulong sang Dios. Kita mismo may relasyon kita sa aton Ginoo. Kag kita mismo wala kita nagakalipat sa aton nga Dios. Kay ang pinakamasubo kung kita mismo nga ara sa church ang malipat sa iya. Pareha sa katawan sa Israel. They were the chosen people of God pero pila ka beses nga ginkalipatan nila ang Ginoo. Posible man ina matabo sa aton mga kauturan. Nga nag-attend kita sang services, nagakantang kita worship songs sa Diyos, pero gaamat-amat kita bugnaw deep inside. Kaya nga gina-reject nato ng iyang pulong. Tamaan kita kasako sa aton nga pangabuhi. Wala na kita tayong mga muyo. Wala na kita tayong magpadalong sa Word of God. Or may mga bagay nga nagaagaw sa aton balatsagon. Kag daw hindi na amuna ka importante ang iya sang Diyos. So kung kita ina mga kauturan, let's be reminded subong adlaw nga magbalik gid kita sa Ginoo. Kung may mga area sa aton nga spiritual life nga na-neglect na naton, balikan ta. No, ibalik naton ang desire sa pagbasa sa Bible. Kung nalipat na kita mag-pray regularly, ibalik ta ng aton nga prayer life. No, istoryagid kita liwat sa aton nga Dios. Kaya mga kauturan, hindi kita kadala sang tao sa Diyos kung kita mismo layo kita sa aton Diyos. Hindi kita katudlo sa next generation nga maging faithful kung hindi kita una faithful sa Diyos. Kag ang next generation nagalantaw ni sila sa aton nga mga actions, sa aton nga mga decisions, sa aton behavior.
Hindi na sila pwede hambalo na just follow what I say, but don't follow what I do. Because actions speak louder than words. So let us be faithful sa iyang apulong, faithful in worship, faithful in prayer, and faithful sa pag-alagad sa iya. Amen? So thank you, Jesus. Let's all stand and let's worship the one and true living God. Thank you, Jesus.